May nagsabi na ba sa'yo na mukha kang mas bata kaysa sa edad mo? May nagsabi na ba sa'yo na parang hindi ka tumatanda, na mas bata ka pa raw tingnan kaysa sa tunay mong edad? Baka may kaibigan o kakilala kang nagulat nang malaman kung ilang taon ka na talaga. Madalas iniisip nating dahil lang ito sa lahi natin o sa magagandang skincare products. Pero, paano kung may mas malalim pang dahilan? Ang hitsura natin ay hindi lang nakabase sa genes o sa mga produktong ginagamit natin. Sa totoo lang, ito ay refleksyon ng kung paano tayo mag-isip, mamuhay at humarap sa buhay. Ang ating ugali, paniniwala at mga desisyong ginagawa araw-araw. May direktang epekto sa kung paano tayo tumatanda. Kaya kung palagi kang sinasabihang mukhang bata, baka hindi lang ito dahil sa swerte. Posibleng may ginagawa kang tama kahit hindi mo namamalayan. At kung gusto mong malaman kung paano mapanatili ang pagiging fresh at youthful, hindi lang sa panlabas, kundi pati sa kalooban, siguraduhing panoorin mo ito hanggang dulo. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para sa mas marami pang Stoic wisdom at life lessons. Tara, simulan na natin. Number 1. May matibay kang kalooban. Napansin mo ba kung paanong may mga tao na kahit dumaan sa matitinding pagsubok sa buhay ay nananatiling mukhang bata? Hindi mo mababakas sa kanilang mukha ang lungkot, stress o pagod. Parang hindi sila tinablan ng bagyo ng buhay. Ang sikreto nila? Matibay na kalooban. Sa Stoic philosophy, itinuturo na hindi natin kontrolado ang mga nangyayari sa paligid, pero kontrolado natin kung paano tayo tutugon. Ang taong may matibay na kalooban ay hindi basta-basta nagpapatinag sa stress. Hindi siya nilalamon ng lungkot, galit o takot. Pero paano nga ba nakakaapekto ang stress sa pagtanda? Kapag tayo'y sobra sa stress, tumataas ang cortisol o stress hormone na may negatibong epekto sa katawan. Kumukulubot at natutuyo ang balat, nasisira ang collagen na nagpapanatiling makinis at elastic. Laging pagod at walang sigla, humihina ang katawan, nawawala ang aura, laging matamlay, nakasimangot at parang may pasan-pasang mundo. Marahil napansin mo na rin, may mga taong biglang tumanda matapos ang mabigat na problema. Ito ay dahil hindi nila nakontrol ang stress sa kanilang isipan at katawan. Ang stress ay hindi lang kalaban ng mental health, kalaban rin ito ng kabataan, sikreto ng mukhang bata, tatag ng loob. Ang mga taong mukhang bata, kahit may pinagdadaanan, ay may emotional resilience, ang kakayahang bumangon at magpatuloy. Hindi sila nagpapalunod sa lungkot o galit. Imbes na magreklamo, hinahanap nila ang solusyon. Tinatanggap nila ang mga bagay na wala sa kanilang kontrol at nagpo-focus sa kung ano ang kaya nilang baguhin. Paano may iwasan ang stress para hindi agad tumanda? Kung nais mong manatiling mukhang bata, hindi lang katawan ang dapat alagaan, kundi pati isipan at damdamin. Narito ang ilang Stoic-inspired tips. 1. Huwag dibdibin ang problema, gawin ang kaya mong solusyonan. Tanggapin ang hindi mo kayang baguhin. 2. Maglaan ng oras para sa sarili. Gawin ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan, tulad ng paglalakad, journaling, o meditasyon. 3. Matutong magpasalamat. Ang taong marunong magpasalamat ay hindi madaling talunin ng stress. Gratitude shifts your focus from what's lacking to what's already enough. 4. Piliin ang mga laban. Hindi mo kailangang patulan ang bawat argumento o problema. Minsan ang tunay na lakas ay ang kakayahang palagpasin ang hindi mahalaga. 5. Panatilihin ang positibong pananaw. Ang pagiging optimistic ay nagpapagaan ng buhay. At kapag magaan ang loob mo, sumasabay ang aura mo. Hindi mo kailangang maging biktima ng stress. Kung nais mong manatiling mukhang bata, alagaan hindi lang ang katawan kundi pati ang kalooban. Ang pagiging matatag sa loob ay isang natural na anti-aging secret. Kapag natutunan mong kontrolin ang iyong emosyon, makikita mo ang epekto nito. Hindi lang sa pakiramdam mo kundi pati sa aura mo. Sa dulo, hindi ang problema ang nagpapamukhang matanda sa atin, kundi kung paano natin ito hinaharap. Kaya kung gusto mong manatiling fresh at youthful, palakasin mo ang loob mo. Huwag magpatalo sa stress at isabuhay ang stoic mindset
ang pagiging kalmado sa gitna ng unos. Number 2, hindi ka takot sa pagbabago. Napansin mo ba kung paanong may mga tao na kahit tumanda na ay parang hindi kumukupas, laging masigla, parang laging may bagong inaabangan sa buhay, may drive, may energy, may kislap sa mata. Ang sikreto nila, hindi sila takot sa pagbabago. Samantalang ang iba kahit mas bata pa sa kanila, ay tila ba pagod na sa buhay. Laging may reklamo, parang nawalan ng gana, at ramdam mong mabigat ang loob nila. Bakit ganon? Dahil takot silang magbago. Ang pagyakap sa pagbabago ay sekreto ng kabataan. Ang pagiging bukas sa pagbabago ay isa sa mga lihim kung bakit nananatiling bata ang isang tao. Hindi lang sa itsura kundi sa damdamin at isipan. Ang taong handang sumubok ng bago, tumanggap ng hamon, at mag-adjust sa mga sitwasyon ay nananatiling buhay ang diwa. Kahit tumatanda ang katawan, ang isip ay nananatiling bata. Palaging may natututunan. Laging may bagong ginagawa. Hindi madaling panghinaan ng loob. Mas madali silang sumaya at ma-excite kasi bukas sila sa bago. Kapag active ang isip at bukas ang puso, mas nagiging makulay at masaya ang buhay. At yan ang totoong nagpapabata. Takot sa pagbabago is equals to mabilis na pagtanda. Kapag iniwasan mo ang pagbabago, para mo na ring isinara ang pinto sa mga bagong karanasan, unti-unting nababawasan ang sigla. Ang katawan ay nagiging matamlay. Ang pananamit, kilos at kaisipan ay naninigas. Hindi na sumasabay sa takbo ng panahon. Ang taong takot magbago ay laging stressed. Hindi nila tanggap kapag hindi nila kontrolado ang sitwasyon at ang pakiramdam nila. Parang tapos na ang buhay. Kapag naiwan ka sa nakaraan, unti-unti kang napag-iiwanan ng buhay. At hindi mo namamalayang pati ang hitsura mo, napapagal na rin. Ang pagbabago ay natural, yakapin mo ito. Lahat nagbabago, tao, panahon, sitwasyon. Walang permanente sa mundo maliban sa pagbabago mismo. Kung patuloy mong lalabanan ito, mas lalo ka lang mahihirapan. Pero kung matututo kang sumabay, mag-adjust at tumanggap, mas gagaan ang daloy ng buhay. Ang kakayahang mag-adapt ay hindi kahinaan. Ito ay isang superpower. Kapag kaya mong sumabay sa agos, hindi ka basta-basta natitinag ng unos. Paano matutong tanggapin ang pagbabago? Kung gusto mong manatiling fresh, masaya at mukhang bata, simulan mo sa mga simpleng hakbang. 1. Subukan ng bago. Maliit man o malaki, bagong hobby, bagong ruta, bagong routine, ang novelty ay nagpapasigla sa utak. 2. Huwag matakot sa pagkakamali. Bawat bago ay may learning curve. Hindi kailangang maging perpekto agad. 3. Makinig sa iba't ibang pananaw. Hindi porket iba ang ideya ay mali na agad. Minsan sa iba tayo may mas matututunan. 4. Tanggapin na hindi lahat ng bagay ay kontrolado mo. Sa halip na pigilan ang pagbabago, hayaan mong dalhin ka nito sa bagong direksyon. Ang pagbabago ay hindi kalaban. Ito ang susi ng buhay. Kung gusto mong manatiling bata, huwag kang matakot magbago. Ang pagiging flexible ay hindi lang nakakapagpanatili ng mental health. Ito rin ay nagbibigay ng positibong energy sa buong pagkatao mo. Bitawan ang nakaraan, yakapin ang kasalukuyan, at harapin ang bagong bukas na may tapang at pananabik. Sa huli, ang pagbabago ang magdadala sa iyo sa mas makulay, mas masaya, at mas makabuluhang buhay. Number 3, palaging mausisa ang iyong kaisipan. Napansin mo ba na may mga taong kahit may edad na ay parang laging bata pa rin? Laging masigla, laging may kinang sa mata. Parang laging may bagong natutuklasan sa mundo. Ang sikreto nila, hindi sila tumitigil matuto. Palagi silang mausisa, palaging nag-e-explore, palaging may tanong sa isipan. Sa kabilang banda may mga taong kahit bata pa ay tila ba mabilis tumanda, walang sigla. Matamlay ang kilos at parang wala nang gana sa buhay. Bakit? Dahil nawala na ang kanilang pagkamausisa. Nawala na ang pagkagusto nilang matuto. Ang mausisang kaisipan ay sekreto ng sigla. Ang taong laging bukas sa bagong kaalaman ay may mas matalas na isip, mas masayang pananaw, at mas buhay na espiritu. Mas alerto ang utak, mas mabilis mag-isip, mas masarap kasama dahil may kwento, may insight, may passion.
Ang patuloy na pagkatuto ay parang ehersisyo para sa utak, tulad ng kalamnan kung hindi ginagamit, humihina. Pero kung pinapagana mo araw-araw, sa pagbabasa, panonood ng educational content o pakikipag-usap, nananatiling aktibo at masigla ang isip. Kaya ang taong mausisa, hindi lang matalino, mukhang bata rin. Ayon sa siyensya, ang pagkatuto ay anti-aging. Sabi ng mga eksperto, ang aktibong pag-aaral at curiosity ay may benepisyong pisikal at mental. Pinapalakas ang memorya, lumalakas ang utak kapag laging ginagamit. Mas matibay sa stress at pagkalimot. Pinapabagal ang brain aging. Mas mababa ang posibilidad ng dementia o Alzheimer's sa mga taong patuloy na natututo. Pinapataas ang dopamine, ang happy hormone na nagbibigay saya at energy ay mas aktibo sa taong curious. Sa madaling salita, ang pagkamausisa ay nagpapasaya, nagpapatalino at nagpapatagal ng sigla. Kapag nawawala ang curiosity, nawawala ang sigla. Ang taong hindi na interesado sa bagong kaalaman ay parang umiikot na lang sa parehong araw, paulit-ulit, walang kulay. Madaling mabagot, madaling mawalan ng gana, nawawala ang excitement sa buhay. At dahan-dahang bumabagal ang takbo ng isipan. Hindi dahil tumatanda ang katawan, kundi dahil hindi na ginagalaw ang utak. Paano mapapanatili ang pagkamausisa kung gusto mong manatiling masaya, masigla at mukhang bata? Gawin mong lifestyle ang pagkatuto. 1. Magbasa o manood ng educational content araw-araw. Kahit ilang minuto lang. Malaking tulong ito sa utak. 2. Magtanong at mag-explore. Huwag matakot magtanong. Mas maraming tanong equals to mas maraming sagot at mas maraming learning. 3. Subukan ang bagong hobby o karanasan. Hindi kailangang malaki. Kahit bagong recipe, bagong ruta o bagong paraan ng pag-iisip. 4. Makipag-usap sa iba't ibang tao. Sa pakikinig sa iba, may mga aral kang mahahanap na wala sa libro. 5. Maglaan ng oras para sa self-improvement. Hindi natatapos ang pag-aaral sa paaralan. Pag-aralan kung paano ka magiging mas mabuti bilang tao, kaibigan at nilalang. Ang pagkamausisa ay ugali ng isang bata ang puso. Hindi lang ito tungkol sa kaalaman. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng sigla sa buhay. Ang taong patuloy na natututo ay hindi lang mas matalino. Mas masaya, mas masigla at mas mukhang bata rin. Kaya kung gusto mong manatiling youthful, alagaan mo hindi lang ang katawan kundi pati ang kaisipan. Mag-isip, magtanong, matuto. Dahil ang utak na buhay sa kaalaman ay utak na nagbibigay ningning sa buong pagkatao mo. Number 4, malaya mong naipapahayag ang iyong emosyon. Napansin mo ba? May mga taong magaan ang aura, laging fresh, parang wala sa kanila ang bigat ng mundo. Samantalang ang iba, kahit mas bata sa edad, ay mukhang pagod, mabigat ang loob, at parang laging may dinadala. Isa sa mga pinaka hindi napapansin pero malalim na dahilan nito kung paano natin hinaharap at ipinapahayag ang ating emosyon. Ang taong expressive mas mukhang bata. Ang mga taong hindi takot magpahayag ng nararamdaman, masaya man, malungkot o galit, ay mas mukhang magaan, mas relaxed at mas buhay. Marunong silang tumawa ng totoo. Marunong ding umiyak kapag kailangan. Hindi nila kinukulong ang emosyon, kaya hindi rin sila kinakain nito. Ang taong totoo sa nararamdaman ay parang natural lang ang glow. Walang pretensyon, walang tensyon, kaya mas mukhang bata. Kapag naiipon sa loob, nakakapanira. Kapag hindi mo ipinapahayag ang emosyon, hindi ito basta nawawala. Naiipon ito sa loob. At sa kalaunan, nagmamanifest sa katawan. Natutuyo ang balat. Ang stress hormones ay sumisira sa collagen, nagdudulot ng wrinkles. Mabigat ang aura. Ang mga taong may kinikimkim ay madalas mukhang pagod, matamlay at parang walang sigla. Nagkakaroon ng tensyon sa mukha at katawan, parang laging galit o seryoso, kaya mabilis tumanda. Sa madaling salita, ang hindi pagpapahayag ng emosyon ay tahimik pero malalim na dahilan ng pagtanda. Ang katotohanan ay nakakagaan. Ang taong marunong magpahayag ng damdamin
ay hindi lang mukhang bata. Mas masaya rin. Bakit? Dahil hindi naiipon ng stress. Dahil nagiging totoo sila sa sarili. Walang pagpapanggap, walang pagpapanggapang ngiti. Dahil malaya nilang nilalabas ang laman ng puso't isipan, kaya magaan ang dalang emosyon. Hindi ito tungkol sa pagiging impulsive. Hindi ito ibig sabihin na ilalabas mo lahat kahit kanino. Ang tamang pagpapahayag ng damdamin ay ginagawa ng may balanse at kamalayan. Kapag pinipigil, doon ka napapahamak. Ang pagpipigil ng emosyon ay parang unti-unting pagpapakulo ng kaldero. Kapag hindi mo binuksan, sasabog ito. Nagiging iritable. Mabilis uminit ang ulo, mabilis mainis kahit sa maliliit na bagay. Nagiging bugnutin. Walang sigla, walang gana, laging malalim ang buntong hininga. Stress hormones overload at ito ang nagdudulot ng wrinkles, pagod na hitsura at panghihina ng katawan. Kapag hindi ka expressive, hindi ka lang nagmumukhang mas matanda. Mas mabigat din ang bitbit mong emosyonal na bagahe. Paano matutong maging malayang magpahayag? Kung gusto mong manatiling youthful, fresh at magaan ang pakiramdam, matutong ilabas ang iyong nararamdaman sa healthy na paraan. 1. Maging honest sa sarili. Huwag mong itanggi kung nasasaktan ka, natatakot o nagagalit. Kilalanin mo ang emosyon mo, doon nagsisimula ang healing. 2. Makipag-usap sa taong pinagkakatiwalaan mo. Minsan, isang tapat na usapan lang ang kailangan para gumaan ang loob. 3. Isulat ang nararamdaman. Kung hindi pa handang sabihin, isulat mo muna. I-journal. Ilabas sa papel ang laman ng puso mo. 4. Gumamit ng creativity. Sayaw, musika, pagpipinta, pagsusulat. I-express mo ang emosyon sa malikhaing paraan. Ito ang therapy ng kaluluwa. 5. Huminga at mag-relax. Ang meditation at deep breathing ay simple pero makapangyarihang paraan para i-release ang tensyon. Ang emosyon kapag malaya ay nagbibigay sigla. Ang pagiging mukhang bata ay hindi lang dahil sa skincare o diet. Konektado ito sa kung paano mo dalhin ang sarili mo emotionally. Kapag hindi mo kinukulong ang emosyon, mas masaya ka, mas magaan ang pakiramdam, mas may ningning ang mukha mo. Kaya kung gusto mong manatiling fresh, huwag mong ipunin ang nararamdaman. Maging totoo sa sarili, magsalita kung kailangan, di umiyak kung masakit, tumawa kung masaya. Dahil ang taong malayang nagpapahayag ng emosyon ay hindi lang mas mukhang bata, mas puno rin ng buhay. 5. Pinapalibutan mo ang sarili mo ng positibong enerhiya. Napansin mo ba? Ang mga taong laging kasama ang mga toxic na tao ay parang laging pagod. Mabigat ang loob, mabigat ang aura, parang walang glow, walang sigla. At madalas, mas mabilis silang tumanda o hindi ito aksidente. Ang mga taong lagi mong kasama ay unti-unting nagiging bahagi mo. Ang enerhiya ng ibang tao nakakahawa. Kapag ang paligid mo ay puno ng stress, reklamo at drama, madali kang maubos. Parang virus ang negativity. Hindi mo man ito pinapansin, naaapektuhan ka pa rin. Unti-unti, bumibigat ang pakiramdam. Kahit wala ka pang ginagawa, drained ka na. Ayon sa pag-aaral, ang toxic environment ay may direktang epekto sa katawan. Tumataas ang cortisol o stress hormone. Nagkakaroon ng wrinkles, pagod na hitsura at mabigat na enerhiya. Mas tumataas ang posibilidad ng anxiety, depression at sakit sa katawan. Hindi mo man napapansin agad pero ang mga taong lagi mong kasama ay may epekto sa kung gaano ka kabilis tumanda. Positibong enerhiya nakakabata. Ngunit pansinin mo rin ang mga taong parang laging fresh, masayahin at puno ng sigla. Hindi sila perpekto pero napapalibutan sila ng positibong enerhiya. Kasama nila ang mga taong nakaka-inspire, hindi nakaka-drain. Alam nila kung kailan lumayo sa gulo at kung kailan magstay sa peace. Pinipili nila ang mga taong nagpapagaan ng buhay, hindi nagpapabigat. Ayon sa siyensya, ang positive social environment ay may mga benepisyo. Mas mababa ang stress hormones, mas maganda ang mental health at emotional balance, mas malakas ang immune system, at mas mataas ang serotonin at oxytocin, mga happy hormones na nagpapasaya at nagpapasigla.
Sa madaling salita, ang good vibes ay nakakabata. Paano mo mapapalibutan ang sarili mo ng positibong enerhiya? Kung gusto mong manatiling mukhang bata at masaya, hindi lang healthy food at skincare ang solusyon, kailangan mo ring i-curate ang paligid mo. Narito ang ilang paraan. 1. Iwasan ang toxic. Kapag may kakilala kang laging nagdadala ng reklamo, inggit o drama, bawasan ang oras sa kanila. Protektahan mo ang peace mo. 2. Piliin ang may good vibes, makisama sa mga taong may positibong pananaw, may goals at may malasakit. Yung mga taong kahit simpleng kwentuhan nakaka-energize. 3. Pakinggan ang epekto nila sa'yo. Kapag may taong laging nakakapagpabigat sa'yo, pansinin mo yon. Baka oras na para lumayo o maglagay ng boundaries. 4. Ikaw mismo maging source ng good energy. Kung gusto mong makasama ang magagandang tao, maging isa ka rin sa kanila. Ang energy mo ay magnet. Kapag masaya at positibo ka, dadami ang taong gusto kang makasama. 5. Ayusin ang physical space mo. Ang paligid ay may energy din. Linisin ang kwarto mo. Makinig sa music na uplifting. Gumawa ng mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Hindi laging tao ang toxic. Minsan ikaw rin. Kaya mahalaga ring tanungin ang sarili, ako ba'y nagpapasigla o nagpapabigat sa iba? Kung gusto mong makasama ang mga positibong tao, magsimula sa sarili, baguhin ang mindset, magpasalamat, magsaya sa maliliit na bagay. Ang positive energy ay fountain of youth. Ang tunay na kabataan ay hindi lang sa pisikal na anyo. Ito ay nasa kalikasan ng iyong isip at damdamin. Kapag magaan ang loob mo, nagre-reflect ito sa mukha mo. Kapag masaya ang environment mo, nagiging bata ang energy mo. Kapag pinili mong maging mapayapa, positibo at bukas sa mabubuting tao, doon mo mararamdaman ang totoong kabataan. Kaya kung gusto mong manatiling fresh, light at puno ng sigla, palibutan mo ang sarili mo ng good energy mula sa mga tao, sa lugar at sa sarili mong mindset. Dahil ang taong puno ng positibong enerhiya ay hindi lang mas mukhang bata, mas masaya rin ang buhay. Number 6, nabubuhay ka ng may passion at layunin. Mapapansin mo agad. Ang taong may inspirasyon at layunin sa buhay ay parang laging may sigla. May ningning ang mga mata, may ngiti kahit pagod. Parang hindi sila natatablan ng stress o pagod. At hindi ito dahil sa swerte. Ito ay dahil alam nila kung bakit sila bumabangon bawat araw. May direksyon ang kilos, may apoy sa puso. Samantalang ang taong walang layunin o passion, madalas ay parang laging pagod, lutang o matamlay. Paulit-ulit ang araw, pero walang saysay ang kilos. Parang nabubuhay lang para mabuhay, hindi para maging buhay. Bakit nakakabata ang passion at layunin? Simple. Kapag may silbi ang bawat araw, may lakas kang hinuhugot mula sa loob. Ang passion ay nagbibigay ng natural na motivation at energy. Laging aktibo ang isip dahil laging may gustong matutunan o marating. Ang katawan ay sumasabay sa galaw ng inspirasyon. Ang mukha ay nagliliwanag dahil sa saya at fulfillment. Hindi mo kailangang pilitin maging masaya dahil ang passion mo ang nagsisindi ng liwanag sa loob mo at iyon ang lumalabas sa aura mo. Ayon sa siyensya, ang taong may passion ay mas mataas ang dopamine at serotonin, hormones ng kasiyahan. Mas malinaw mag-isip, mas maliksi ang katawan, mas malakas ang immune system at mas mababa ang stress. Sa madaling salita, ang passion ay natural na anti-aging formula. Kapag wala kang passion, nawawala rin ang buhay sa mukha mo. Narito ang epekto kapag nawawala ang layunin sa araw-araw. Parang wala kang gana, kahit matulog, kahit gumising. Nawawala ang excitement. Pumapayat ang isip, humihina ang loob. Madaling kapitan ng lungkot, boredom o depresyon. Bumabagal ang katawan. Pati ang mukha ay lumulubog sa pagod at kawalan ng direksyon. At kapag tuluyang nawala ang passion mo, parang unti-unting nauupos ang apoy sa loob mo. Paano mo mahahanap ang passion at layunin mo? Kung sa ngayon ay pakiramdam mong nawawala ka sa direksyon, okay lang. Ang layunin ay hindi kailangang madali, pero pwedeng masimulan muli. Narito ang mga simpleng hakbang. 1. Balikan ang dati mong kinahiligan. Ano ang mga bagay na minsan ay nagpapasaya sa'yo? Musika ba yon? Pagsusulat? Pagluluto? Minsan,
Ang luma mong hilig ay ang tunay mong passion. Kailangan mo lang itong muling buhayin. Subukan ang bago. Minsan ang tunay mong passion ay nasa bagay na hindi mo pa nasusubukan. Painting, vlogging, business, volunteering, ang bawat bagong karanasan ay pwedeng magbukas ng bagong layunin. 3. Makisama sa mga taong may inspirasyon. Ang passion ay nakakahawa. Kapag kasama mo ang mga taong may layunin sa buhay, nahahawa ka sa apoy nila. 4. Gumawa ng maliliit na hakbang araw-araw. Hindi kailangang biglaan. Ang passion ay lumalalim sa bawat maliit na pagkilos. Basta't may progress, may buhay. 5. Tanungin ang sarili. Ano ang ginagawa ko na kahit matagal na, hindi ko napapansing lumilipas ang oras? Doon mo kadalasang matatagpuan ang tunay mong passion. Ang ginagawa mo hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto mo. Ang passion ay fuel ng mukhang bata at masayang buhay. Kung gusto mong manatiling fresh at youthful, hindi lang katawan ang dapat inaalagaan, kundi pati puso at isip. Ang passion ay hindi lang pang-career. Ito ay tungkol sa pagiging buhay habang nabubuhay. Ito ang dahilan ng sigla sa mukha. Ito ang apoy sa likod ng bawat ngiti. Ito ang rason kung bakit ang iba, kahit may edad na, ay mas bata pa rin tingnan kaysa sa mas bata sa kanila. Dahil ang taong may layunin ay hindi lang gumagalaw, lumilipad. Find your fire. Alagaan ang apoy mo. Sa huli, ito ang tanong, ano ang nagbibigay saysay sa buhay mo? Kapag natagpuan mo ito, panghawakan mo, dahil ito ang magpapabata sa iyo, hindi lang sa mukha kundi sa puso't kaluluwa mo. Ang taong may passion ay mas masaya, mas puno ng sigla. Ato, mas mukhang bata. Number 7, marunong kang magpatawad at mag-move on. Napansin mo ba? Ang mga taong mukhang fresh, magaan kasama at laging may ngiti sa labi, sila rin ang mga taong marunong magpatawad at mag-move on. Hindi sila nakakapit sa galit. Hindi sila nabubuhay sa anino ng nakaraan. May mga tao namang laging bugnutin, parang laging may dinadala. At kahit bata pa ay mukhang pagod ang mukha at puso. Madalas dahil sa hindi pa nila kayang bitawan ang sakit, galit o pagkukulang ng kahapon. Bakit ang pagpapatawad ay nakakabata? Dahil kapag malaya ang puso, magaan ang pakiramdam at makikita ito sa iyong mukha at kilos. Ang taong hindi nagtatago ng hinanakit ay hindi madaling ma-stress. Mas magaan ang aura, mas malambot ang galaw, mas maliwanag ang mata. Mas kaya nilang ngumiti dahil walang galit na humaharang sa saya. Alam nila na ang hindi pagpapatawad ay lasong unti-unting sinisipsip ang energy mo. Kaya pinipili nilang bitawan, hindi dahil sa mahina sila, kundi dahil mas pinipili nilang maging malaya. Kapag hindi ka marunong magpatawad, ikaw rin ang nabibigatan. Ang sakit at sama ng loob na kinikimkim ay parang mabigat na bagaheng ikaw lang ang may pasan. Habang ang taong kinagagalitan mo, patuloy lang sa buhay, habang ikaw ay natitigilan. Narito ang ilang epekto ng hindi pagpapatawad. Tumaas ang stress levels, ang cortisol ay nananatiling mataas. Nagkakaroon ng wrinkles, tension lines at pagod na aura. Laging mabigat ang dibdib. Kahit anong ganda ng araw, may ulap ka pa ring dala. Humihina ang resistensya at mabilis tumanda ang katawan. Ayon sa mga pag-aaral, ang hindi pagpapatawad ay may direktang epekto sa mental at physical health. Ang forgiveness ay natural na pangpaganda. Kapag natuto kang magpatawad, bumababa ang cortisol, kaya mas relaxed ang katawan. Lumalakas ang immune system, mas lumalaban sa stress at sakit. Mas gumaganda ang overall mood at mas humahaba ang buhay. Kumikinang ang mukha dahil wala kang dinadalang mabigat. Ang taong marunong magpatawad ay hindi lang mas payapa, mas mukhang bata rin. Paano matutong magpatawad at mag-move on? Kung nahihirapan ka, normal lang yan. Ang pagpapatawad ay hindi palaging madali, pero palaging posible. Narito ang ilang hakbang. 1. Tanggapin na hindi mo na mababago ang nakaraan. Tapos na yun. Ang kontrol mo na lang ay kung paano ka tutugon ngayon. 2. Huwag hayaang lamunin ka ng galit. Ang hinanakit ay parang apoy. Habang hawak mo ito, ikaw ang nasusunog.
3. Matutong magpasalamat. Ilista mo ang mga biyayang meron ka ngayon kaysa balikan ng paulit-ulit ang mga pagkukulang ng iba noon. 4. Palibutan ang sarili ng positibong tao. Mas madaling bumitaw kung kasama mo ang mga taong nagbibigay ng liwanag. 5. Maging present sa ngayon. Ang nakaraan ay hindi na mababalikan, pero ang kasalukuyan pwede mong yakapin at gawing magaan. Bitawan mo ang galit dahil karapat-dapat kang maging malaya. Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihing pinawalang sala mo ang maling ginawa. Ito ay pagpapalaya sa sarili mo sa pagkakakulong sa sakit. Sa huli, hindi ito tungkol sa kanila, kundi para sa iyo. Dahil ang taong marunong magpatawad ay mas kalmado, mas masaya, mas malusog, at mas mukhang bata. Maging magaan, maging malaya. Kung gusto mong manatili ang freshness at youthful energy mo, huwag mong hayaang sirain ng galit ang ganda ng kasalukuyan. Bitawan mo ang sakit, patawarin mo na, hindi para sa kanila, kundi para sa kapayapaan at kagaanan ng puso mo. Dahil sa dulo, ang pinakamagandang glow ay galing sa isang pusong malaya. Ang pagiging mukhang bata ay hindi lang dahil sa genes mo o kung anong skincare routine ang gamit mo. Mas mahalaga kung paano ka mag-isip, kung ano ang ugali at mindset mo araw-araw, at kung paano ka humaharap sa buhay, paano ka mag-handle ng stress, paano ka mag-move on mula sa sakit ng nakaraan, sino ang madalas mong kasama. Lahat ng ito may direktang epekto sa hitsura mo, sa enerhiya mo, at higit sa lahat, sa kalusugan ng isip at damdamin mo. Ngayon gusto kong marinig ang kwento mo. No ang pinaka-wild na age mistake na sinabi sa'yo? May nagsabi na bang mukha kang 5, 10 o 15 years younger kaysa totoong edad mo? I-share mo yan sa comments. Gusto kong mabasa at matuwa kasama mo. At kung gusto mong patuloy matuto ng Stoic wisdom at mga payo para sa mas kalmadong, mas maayos at mas makabuluhang buhay, huwag kalimutang mag-subscribe. I-share mo rin ang video na ito sa isang kaibigan na mukhang hindi tumatanda. Baka gusto rin nilang malaman ang sikreto kung bakit. At syempre, i-like mo ang video kung gusto mong manatiling youthful. Hindi lang sa panlabas, kundi sa isip, sa puso at sa kaluluwa mo. Salamat sa panonood. Panatilihin nating fresh ang pananaw, magaan ang loob, at malalim ang koneksyon sa sarili. Dahil ang totoong kabataan, hindi lang nasusukat sa edad, kundi sa enerhiya na bitbit mo sa bawat araw.